Bigyan natin ng pinakaugat na halimbawa sa kultura natin ngayon na gaya ng mga ginagawa ng mga karamihan ngayon sa generation. Na ang filosofiya nila sa kanilang kaisipan, sinasabi nila na kung ano ang idinidikta ng katawan ay siyang gagawin. Dito yan papasok sa verse 5 na tinalakay natin na ang sinasabi dito ay at hindi sa makamundong pagnanasa katulad ng ginagawa ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Okay? Dahil ang mga gumagawa ng mga makamundong pagnanasa ay mga taong hindi alam ang katotohanan na hindi kumikilala sa ating Panginoong Hesus. Ang makamundong pagnanasa ay ang kawalan ng preno o pagpipigil sa sarili na sanhi ng sariling emosyon at laman. Kaya diba, sabi dito kung ano ang dinidikta ng katawan siyang gagawin. Nandoon kasi talaga yung pagnanasa ng mga katawan, ng mga kababaihan, ng mga kalalakihan na hindi kumikilala sa ating Panginoong Hesus. Na ito ang kabaliktaran ng nais ng ating Panginoon na kontrolin ang katawan ng may kabanalan at dangal. Hallelujah. My beloved brothers and sisters, ang nais ng ating Panginoong Hesus ay magkaroon tayo ng kontrol, kayo mga kapatid, sa usaping ito ng makamundong pagnanasa. Dahil ang totoong kaligayahan ay hindi matatagpuan sa ganyang mga bagay na mga ginagawa ninyo. Dahil kapag nakilala ninyo ang ating Panginoong Hesus at noon doon na nagbabasa kayo ng Holy Bible, ay hindi nyo na magagawa ang mga bagay na yan ng mga makamundong pagnanasa. Sa mga single mom, mga single father na walang kapartner at nandoon yung pagnanasa ng kilig na inyong mga katawan, kapag nakilala ninyo ang ating Panginoong Hesus, ay sabihin ninyo sa inyong mga sarili na Christ is enough. Kontento na kayo sa ating Panginoong Hesus. Hindi nyo na yan hahanapin ng mga pagtawag ng mga laman, ng mga pagnanasa na yan. Dahil lang doon na binago na kayo ng ating Panginoong Hesus, kapag nakilala ninyo ng lubusan ng ating Panginoong Hesus, makukontento kayo ng pagkakaroon ninyo ng relationship sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga mga kapatid, madalas kong sinasabi sa inyo na magkaroon kayo ng oras na kilalanin ng ating Panginoong Hesus at magbasa ng Holy Bible dahil nanditong lahat ang kautusan, nanditong lahat ang magpapabago ng pamumuhay ninyong lahat. Yung mga makamundong bagay na mga ninanais ninyo, yung mga makamundong hilig ninyo ay mapapalitan niya ng kabanalan na kayo ay lumalakad tungo sa nais ng ating Panginoong Hesus. Nandoon na yung kaya nyo ng kontrolin kung ano man ang idinidikta ng inyong mga katawan. Amen ba mga kapatid? Kaya itong mensaheng ito ay hinihikayat kayo mga kapatid na kilalanin ng ating Panginoong Hesus. Lalong-lalo na ngayon na end times. Yung mga nabanggit ko ay kailangang iwasan ninyo iyon. Hindi nyo nalalaman na ang bawat ginagawa ninyo ay nasa kadiliman na pala kayo na hindi ito nakalulugod sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang nais ng ating Panginoong Hesus ay magkaroon ng kontrol ang ating katawan. At nais ng ating Panginoong Hesus na lumakad tayo sa kabanalan, maging huli tayo katulad ng ating Panginoong Hesus. Napakasarap na mamuhay ng payapa, napakasarap mamuhay ng wala sa makamundong bagay, masarap mamuhay ng may kapayapaan ng puso at isipan, masarap mamuhay ng hindi nagkakasala. My beloved brothers and sisters, kapag nakilala niyo ang ating Panginoong Hesus, hindi niyo na babalikan yan ng mga ginagawa ninyong mga makamundo. Dahil mas kontento na kayo sa mga bagay na may kabanalan, na yan ang gusto ng ating Panginoong Hesus. Naunawaan mga kapatid, napakaganda ng mensaheng ito na isinulat ni Paul. Dahil sa totoo lang talaga is, dahil ang kultura natin ngayon ay talagang masasabi natin na marami ang mga gumagawa ng mga ganitong bagay. Kaya, kapatid, this message is belongs to you. Kung nandoon ka sa mga bagay na mga nabanggit ko, ng mga gumagawa ng mga makamundong mga pagnanasa, ihingi nyo yan ng tawad sa ating Panginoong Hesus habang hindi pa huli ang lahat. Patuloy tayo. Tayo na sa verse 6.
upang sa ganoon hindi kayo makagagawa ng masama o mananamantala ng kapwa dahil parurusahan ng Diyos ang sino mang gumagawa ng mga ito tulad ng sinabi at pinaalala namin sa inyo noon pa. Tinawag tayo ng Diyos para mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Ang sino mang hindi sumusunod sa mga ito ay hindi sa tao sumusuway kundi sa Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang banal na espiritu. Hallelujah. Hallelujah. Malinaw, mga kapatid, na sinasabi ni Paul na tinawag tayo upang mamuhay ng may kabanalan. Hindi para sa kahalayan. Hindi para manamantala tayo ng ating kapwa. Bagkos, nandoon, nilikha tayo ng ating Panginoong Hesus upang mamuhay ng tama nang naaayon sa kautusan ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang sino man na sumusuway ay hindi kayo sa tao sumusuway, bagkos sinusuway ninyo ang kautusan ng ating Panginoong Hesus. Ayon sa sabi ni Paul dito sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 8. Ngayon tungkol sa pagmamahalan bilang magkakapatid, sa panganoon, hindi na kayo kailangang paalalahanan patungkol dito dahil ang Diyos na mismo ang nagturo sa inyo na magmahalan. Hallelujah. At ito nga ang ginagawa nyo sa lahat ng kapatid sa Macedonia. Ganon pa man, hinihiling namin na lalo pa ninyong pag-ibayuhin ang pag-ibig ninyo. Hallelujah. Pinapaalalahanan tayo dito ni Apostol Paul na magmahalan tayo dahil tayong kakapatid kay Christ. Dapat nandoon yung support each other kapag nakikita ninyo may beloved and sisters na mga kapatid natin ay iniangat na ating Panginoong Hesus. I-support ninyo siya. Huwag nyo siya ida-down. Huwag kayong magkakaroon ng jealous. Huwag kayong may inggit dahil may kanya-kanyang timing ang ating Panginoong Hesus. May mga nauuna, may mga nauhuli. May mga nauhuli, may mga nauuna. At kapag ka nandoon na may mali or hindi biblical yung sinasabi natin kapatid, ay nandoon na dapat na itinatama din natin siya at nire-rebuke din at kailangan natanggapin niya yun dahil lang taong nagpapa-rebuke, ang taong nagpapa-tama ay mas lalong lumalalim. Nandoon yung nagiging deeper siya sa pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Dahil lang ayaw magpa-rebuke at ayaw magpatama. Diba the Bible says, sa isang hangal, ang ayaw magpatama o ayaw magpa-rebuke kahit na siya ay mali. 11. Sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa at huwag kayong makikialam sa buhay ng iba. Magtrabaho ang bawat isa para sa ikabubuhay niya tulad ng ibinili namin sa inyo. Hallelujah. Sikapin natin mga kapatid, katulad ng sinabi ni Paul na huwag kayong makikialam sa buhay ng may buhay. Ang pakialaman ninyo ay kung kamusta ang relationship natin sa ating Panginoon Jesus. Mag-focus kay Jesus, huwag kayong mag-focus sa pamumuhay ng ibang tao. Share ninyo ang gospel doon sa tao na yun. Huwag nyo siyang ikwento, huwag nyo siyang gawa ng kwento kung may nakikita man kayo na hindi kaaya-aya sa tao na yun. Or ipanalangin ninyo yung tao na yun. Huwag kayong makikipag-chismisan, chismoso o chismosa dahil hindi rin yung maganda sa paningin natin Panginoong Jesus. Mas pakialaman natin ang buhay natin kaysa sa makikialam tayo sa buhay ng ibang tao. Unawaan ba mga kapatid? Dahil marami yan ngayon talaga, napakadami. Yung mahilig mangialam ng buhay ng may buhay. Sa halip na mangialam kayo mga kapatid, ay ipanalangin ninyo yung tao na yon na makakilala kay Lord, na mahipo ang puso niya, at magkaroon siya ng repentance sa ating Panginoong Jesus upang magkaroon siya ng salvation. Yon ang mas maganda mga kapatid. Kasi sa i-chismis natin na i-chismis ang mga kapwa natin, walang mangyayari. Amen mga kapatid. Mas magkakaroon pa ng saysay ang buhay natin kapag ka nakafocus tayo kay Jesus. Ang mata natin, ang buhay natin nakafocus sa ating Panginoong Jesus. Kasi sa mangialam tayo ng buhay ng ibang tao. At sabi pa ni Paul na magtrabaho ang bawat isa para sa ikabubuhay niya. Bawat isa sa atin na nilikha tayo ng ating Panginoon ay meron bawat isa sa atin na ibinigay
ang ating Panginoon ng bawat kakayahan. Kailangan mo yung suriin o kailangan mong tuklasin ang sarili mo kung ano yung gift mo, kung ano yung kakayahan na ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Hesus at iyon ang paunlarin mo, kapatid. Kaya sabi dito ni Paul, magtrabaho ang bawat isa para sa ikabubuhay. Kaya, hallelujah. Umaasa tayo sa ating Panginoong Hesus, pero dapat nandun yung pagkilos natin. The Bible says, the faith without action is dead. Amen ba, mga kapatid? Kaya dapat, may faith tayo sa ating Panginoong Hesus, may hope tayo sa ating Panginoong Hesus, subalit nandoon yung pagkilos natin, pero lahat ng pagkilos natin, sinasabayan natin ang pananampalataya. Pinagpe-pray natin, isinusurrender natin sa ating Panginoong Hesus na tayo yung gumagawa, pero nasa Panginoon ang kasagutan. Naunawaan ba, mga kapatid? Kasi mayroong mga ginagawa tayong mga bagay na para sa atin, okay yun, pero sa ating Panginoong Hesus, iba, hindi pala yun ang kalooban niya. Kaya huwag kayong magtatampo, magagalit sa ating Panginoong Hesus na yun ang gusto mo, pero yun naman ang ayaw ng ating Panginoong Hesus. Kasi mas nalulugod ang ating Panginoong Hesus kapag nakakaunawa kayo na kung ano ang will niya, yun ang matupad o mangyari sa buhay ninyo. Amen. 12, ito ay huling verse na, mga kapatid. Nang sa ganoon, hindi nyo na kailangang umasa sa iba at igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya. Hallelujah, hallelujah. Grabe ang message ni Paul dito sa huling verse na ito sa 12, na sabi niya ay, nang sa ganoon, hindi kayo kailangang umasa sa iba. Ako, mga kapatid, i-share ko sa inyo na simula nang ako ay lumalakad sa will ng ating Panginoong Hesus, hindi ako na umaasa sa ibang tao. Gumagawa ako ng sarili kong kapamaraanan. Nandoon na lang yung aking mga kapatid kay Christ sa faith na sila yung mismo mag-offer sa akin, lalo na financial. Kasi kapag alam kong kaya ko at magpo-provide ang Panginoon, ay talagang sinasagot ng ating Panginoong Hesus. Lalong-lalo na yung pagbayad ng bahay, ng rent, kay Pag-ibig, hindi ako umaasa sa tao. Nandoon ako, kumikilos ako. May faith ako with action dahil doon nagmimanakil ang Panginoong Hesus. Nabibili ako ng pagbayad, oo, may Pag-ibig. Subalit, nandoon yung katatagan at nandoon yung deep faith ko, pananampalataya ko sa ating Panginoong Hesus na ipoprovide niya yun base sa pagkilos ko at sa will niya. Kaya, sabi ni Paul, hindi nyo na kailangan pang umasa sa iba. Lahat iniasa ko na sa Kanya. Lahat na ginagawa ko, ipinapanalangin ko yun. Sinusurrender ko sa Kanya. Na Lord, nagawa ko na Lord yung part ko, Lord. Asa iyo na yun, Lord. Ang miracle at ipagdadarasal ko yung lahat ng mga ginagawa ko na i-prosper niya dahil alam niya na ako ay may pangangailangan. So yun, nagkakaroon ng kasagutan na galing sa ating Panginoong Hesus. So yun, kailangan kapag may faith ka, sasabayan mo na action.